Pilipinas, kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Good news na naman po tayo, ha? Yung abogado ng A10 Cargador, ito pong si Attorney Levy Baligod, pinapaaresto na ng korte. Yan ang nga sinasabi natin Tapos sasabihin ninyo ngayon, political persecution. Sasabihin ninyo ngayon, basta critical sa gobyerno, ipinapaaresto ng gobyerno. No! Hindi po ganyan. Hindi kasi ibig sabihin na kayo i-critical sa gobyerno, pwede na kayong lumabag sa batas. Hindi kasi porket sinasabi ninyo freedom of expression lang ito, maggagawa na kayo ng cyber libel. Hindi po pwedeng laging ganun. Hindi pwedeng lagi kayong nasusunod. May mali kayong ginawa, regardless kung critical kayo sa gobyerno o hindi, may mali kayong ginawa, may nagsampa sa inyo ng kaso, na-determine ng korte yung probable cause, kaya nag-issue ng warrant of arrest. Aray mo, kawawa ang 18 Cargador dito. Number 1, yung pangakong 5 million pesos kada isa sa kanila, mukhang hindi na may bibigay dahil nakakulong na si Mike Defensor. Non-bailable po yan, wala pong piyansa. Dahil po sa kasong plunder. Ito pong si Levy Baligod, 2 counts ng cyber libel ang kanyang kinakaharap. Siyempre, kung ako ikaw, kung ako si Baligod, I think yan ang gagawin ni Baligod, uunahin ko yung sarili ko. Kesa kayong mga 18 Marites. Therefore, parang itatapon na lang na parang mga basurang gamit na. Alam mo yung nabibili sa kalsada, yung bilog na basura, yung basahan, yung pinapampura sa bintana ng jeep. Parang ganun na lang, gamit na kayo, kayong 18 Cargador, ginamit na kayo, pero walang nangyari doon sa panggagamit sa inyo, hindi kayo nabayaran, though may down payment na 350,000, wala na kayong gamit ngayon, itatapon na lang kayo. Yan po yung mangyayari dito sa 18 Cargador. Kawawa po kayo. Kayo ang kawawa dito, kawawa yung mga pamilya ninyo dahil ginamit lang po kayo para sa panandali ang ingay. Ginamit kayo para magsinungaling, ginamit kayo para magturo ng mga taong hindi nyo naman dapat itinuro. Diba? Okay lang magturo kung totoo Ang problema, sa dami nyong sinabi, marami kayong binawi, marami kayong dinagdag, so questionable na agad yung credibility ninyo. So ngayon, sinong kawawa? At the end of the day, kayo po yan. Kayong 18 Cargador. O saan kayo ngayon? Diba? Sana man lang naibigay nga yung 5 million kung hindi 5 million, 1 million, 2 million para magagamit sana ng pamilya ninyo. Diba? Hindi ako fake news. Nasa balita, humi-headline, Court orders Baligod's arrest for cyber libel. Sa Tagalog, inuutos na po ng korte ang pag-aresto kay Levy Baligod. Meron po siyang warrant of arrest. Unahan ko na kayo sasabihin nila political persecution, malinaw na hindi po yan political persecution. At marami pa po mga susunod. Sa 18 Cargador, may mga susunod pa po. Alam mo kung bakit? Simula nang lumabas sila at kung ano yung mga pinagsasabi nila, marami pong nagsampa ng kaso sa kanila. Ilan pa lang ito na lumalabas na warrant of arrest, marami pa po ang lalabas. Dahil marami nga pong nagsampa sa kanila ng kaso. Hindi kasi basta ganyan-ganyan na lang. Lalabas ako sa press con, magsasabi ako ng gusto kong sabihin, etc. without any proof. Nasira mo na yung mga politiko na gusto mong sirain. The Regional Trial Court or RTC in Makati City issued a warrant of arrest against lawyer Levy Baligod over 2 counts of cyber libel, pero meron po itong bail. Kasi ang cyber libel, di naman yan mabigat na kaso as compared sa plunder, as compared sa graft, etc. In fact, ang piyansa niya po ay 20,000 lamang according to a copy of a court order posted on Monday evening. Bariya lang po yung 20,000 na yan. 2 counts siya, ibig sabihin, 40,000 or depende kung 10,000 ba yan o naging 2 counts kaya naging 20,000. Bariya lang po yan para kay Levy Baligod dahil billionaire po siya. So, hindi naman po yan pinag-uusapan natin ng piyansa. Ito po ay usapin ng imahe ng isang abogado na sinira mo yung reputasyon mo dahil ginamit ka ng mas mataas sa'yo. Ginamit ka nila Mike Defensor, ginamit ka nila Marcoleta or kung sino mang mga politiko para magturo ng gusto ninyong sirain. Diba? 20,000, maliit lang po yan, pero yung nakakabit na krisis, nakakabit na negative impact sa pangalan mo ay hindi mapapalitan ng 20,000 pesos. Yes, makakalabas siya. Pero stress ka pa rin dyan. Diba? Siyempre, gagawa ka ng mga counter affidavit. Aatin ka ng mga hearing. Na-stress ka rin dyan. Doon, madali lang yan kay Baligod kasi abogado siya. Araw-araw niyang ginagawa yan Pero yung imahe mo, diba? Parang next time, kung kukuhanin ka ng kliyente, teka, kukunin ko ba yan? Diba? May record na yan ng
pang sa cyber libel at 2 counts pa. So parang baka makakasira yan sa integrity ng kaso ko, etc. So yung mga ganong factor ba, hindi yung 20,000 yung impact ng kaso na ibinigay sa kanya at yung fact na siya ipinapa-aresto ng korte. Yun po yung mabigat doon. On June 15, warrant, matagal na pala ito. June 15 pa pala itong warrant na inisyu po ng RTC Branch 148 and signed by Acting Presiding Judge Antonio Ray Abelardo Orteguera, ordered law enforcers to arrest Baligod to answer the charges. Reacting to the development, Baligod claimed he only received a copy of the warrant on Monday and alleged that he was denied the opportunity to answer the complaint because an incorrect address had been provided to prosecutors. Ang palusot niya, kasi ganito yan kapag sinampahan ka ng kaso, di ba, binibigyan ka ng opportunity na sagutin yan kasi may isasagawang preliminary investigation yan. So, minsan hindi mo alam na may kaso ka na pala, so papadalan ka po ng notice o subpoena o kung ano man yung tawag nila dyan para sagutin yung aligasyon sa iyo, and you have the opportunity to explain yourself, explain your side, etc. Ang problema, ang sinasabi dito ni Baligod, yung address na ibinigay, supposedly address niya ay mali. Pero common ano yan common palusot. Common na palusot yan ng mga accused na hindi ako nabigyan ng opportunity magpaliwanag. Anyway, yan na po, due process po ito. Ang swerte pa rin ni Baligod sa totoo lang. Swerte ng mga nakakasuhan ngayong administrasyon. Kasi may due process po. Guaranteed ng ating konstitusyon ang due process. Actually, matagal nang guaranteed yan. Pero nung panahon ni Digong, wala pong due process Kung gusto kang itumba, itutumba ka. Diba? Kahit nasa kulungan ka na, kung gusto ka itumba, itutumba ka. Marami po tayong ganyang cases. In short, wala pong due process. Ngayon, meron. Hindi ka papatayin kahit nahawak ka na ng pulis, hindi ka papatayin. Huhulihin ka, bibigyan ka ng opportunity na ipagtanggol yung sarili mo. So, Baligod, ito po yung due process na hinahanap mo. Kung talagang hindi mo cyber libel, yung nagreklamo sa'yo, yung complainant, opportunity mo yan, explain mo yung sarili mo. Ipaliwanag mo yung sarili mo. Simple as that. Di ba? O, baka isisi nyo na naman kay Marcos yan. Sino po yung nagsampa sa kanya ng kaso? Sabi ni Baligod, I only received a copy of the warrant of arrest today. This case filed by Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel. Si Department of Agriculture Secretary Laurel pala ito. Yung nagsampa sa kanya. Pushed through because the wrong address was deliberately provided to the prosecutor's office. So I did not receive the subpoena and was unable to submit a counter affidavit. They don't want to fight fair. Ha ha ha. Baligod said in a Facebook post. Ayan na nga Kung lumusot yan, nagkaroon ka ng warrant, 20,000 lang naman ang piyansa niyan, yan na po yung due process. Sa court hearings ka na magpaliwanag. Yan sinasabi natin, sa korte ka na magpaliwanag. Baligod alleged that Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel intentionally provided the wrong address to the prosecutor's office, allowing the case to proceed without his counter affidavit. Baligod is the lawyer representing the 18 former Marines who surfaced earlier this year with allegations involving the government's alleged anomalous flood control projects. Pero pansinin ninyo ka-coffee, Itong si Secretary Laurel, tahimik lang naman yan. Actually, wala nga ako narinig na issue yan kasi napakatahimik lang yan Tapos ngayon, malalaman natin na siya pala po yung complainant dito kay Attorney Baligod. So baka isa lang yan. Baka next week lumabas na yung kila Erwin Tulfo, lumabas na yung sa ilang mga mambabatas na idinawit ninyo dyan sa flood control scams na wala namang kinalaman. Di ba? More to come. Ibigay mo na yung address mo ngayon, Attorney Baligod, para next time, hindi mo na irereklamo na mali yung address na pinadalan sa'yo. Kasi alam mo naman yan na marami pang isinampang kaso sa'yo at sa mga bata mo sa 18 Cargador. So, ibigay mo na sa korte para next time, ayan, may record na sila, alam na kung saan ipapadala yung subpoena. Di ba? Bakit yung NBI di naman nagkamali ng subpoena, ng address? Di ba? May database naman yan sila ng mga addresses ninyo. Anyway, ito na po, lumalabas na yung mga karma. Lumalabas na yung mga karampatang parusa sa mga pinaggagawaan ninyo. Kulang pa po yan, marami pa po yan. Si Marcoleta nakulong na, si Mike Defensor nakulong na. Ito si Levy Baligod pinapa-aresto na, hindi ko alam kung sumuko yan o nagpiyansa. I think hindi naman magtatago yan para sa 20,000 dahil available naman po yung kanyang kaso. Hindi absolute yung freedom of speech, hindi absolute yung freedom of expression. Na lagi niyong sinasabi, porket critical kami ikukulong. Hindi naman lahat ng critical kinukulong. Kinulong ba si Ivy Marcos? Kinulong ba si Alan Peter Cayetano? Si Pia Cayetano? Si Robin Padilla? Etc. Mga critical din sa gobyerno yan Bakit kayo? Critical kayo, nakulong kayo kasi may problema sa sinabi ninyo. Diba?
O siya, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.